Mga benefits o pakinabang ng wild yeast sa ating mga manok. Alamin! Gusto niyo bang malulusog at di nagkakasakit ang inyong mga manok? Wild yeast lang ang katapat niyan. Ngayon mga ka-farmers, magpo-culture tayo o ipapakita ko sa inyo kung paano kumuha o mag-invite ng wild yeast from air. Galing lang dito sa ating kapaligiran o dito mismo sa aking kinauupuan. Gusto niyo bang makita kung paano gawin ito? Watch this until end. Ito ang mga gagamitin natin sa pag-invite ng yeast from the wild. Yan. Ito isang malinis na garapon. Tubig, yung non-chlorinated water po yung walang chlorine. Kung galing puso o kaya sa balon, basta malinis, okay yon. Then mga prutas, kahit ano pong klaseng prutas, pwede po natin gamitin yan. Kahit mga gulay, pwede po yan. Then asukal. Yan. Ito, napakasimple lamang. Ang sistema niyan, ang procedures niyan, siyempre, isasali natin itong asukal dito sa garapon. Dapat po tandaan po natin lahat ng gagamitin nating mga materyales ay malinis para maiwasan ang contamination sa ating piniperment. Then ito, salin na natin ang tubig, non-chlorinated water po yan. Huwag po tayong gagamit ng may chlorine na tubig, lalong-lalo na po yung galing gripo kasi hindi po pupunta dyan ang yeast. Yan. Huwag po natin pupunuin kasi kailangan may allowance po yan para maging maganda ang activity ng yeast pagpasok po dyan pag na-invite na natin. Then ito, tunawin muna natin bago po natin lagyan ng prutas. Kung tuyo o medyo nabubulok na pong prutas, mas maganda. Kahit anong klase pong prutas, pwede po yan. Ito yan, may allowance po siya, hindi ko siya pinuno. Kasi sabi ko nga, para maging maganda ang magiging activity ng yeast during fermentation. Okay, ito, lagyan natin ng ubas. Ubas kasi ang available dito sa akin. Mga 6 na piraso po ang lalagay ko dito. Yan. Ulitin ko po medyo nabubulok o kaya tuyo ng prutas, mas maganda. Yan. Ganyan lang po kasimple. Ganyan kadali. Napakadali pong gawin ito. Then syempre, kailangan nating takpan ito ng malinis na tela. Para po maiwasan pasukin ng mga gamo-gamo o di kaya ay insekto. Makukontaminate po yung ating fermentation. Yan. Then, talian po natin ng goma. Yan. Very simple, napakadali po ang sistema, ang procedures niyan. Ito, natakpan na natin. Ulitin ko po huwag pupunuin. Yan. Kikita nyo, almost 3/4 lang po yan. May allowance po yan para sa magandang activity ng yeast pagpasok po niya dyan. Okay? Ipiperment po natin ito ng 8 days. Yan. Then ito na. 8 days fermentation po ito. Then lagyan na natin dito sa malinis na lugar. Actually dapat nasa madilim na area yan, pero ito may nakabalot naman siyang tela. Okay na po yan. Gusto kasi ng yeast madilim sila. Okay, 8 days na po ang lumipas. Kukunin na po natin. Ipapakita ko na sa inyo yung pinerment nating ubas para makakolect tayo, maka-invite tayo ng yeast para sa ating mga alagang manok. Ito na po siya. Buksan na natin yan. Yan. Ito pong nakikita nyo yung mga tiny bubbles, yung maliliit na bubbles na yan. Indikasyon po yan na very active po. Kung may yeast na po dito sa liquid na ito. Yan po ay carbon dioxide na pinuproduce nila. Napaka-active po nila. Napakaganda po ito. Kumbaga concentrated na concentrated ito. Mga milyon microorganism o mga beneficial bacteria o beneficial microorganism po ang nandito sa liquid na ito. Ito na po yung yeast na kinuha natin from air. Galing lang sa hangin po yun. Pinapunta natin dito. Okay, ito na po yung hinahalo natin sa inumin ng ating mga alagang manok. Then sa feeds na pinapatuka natin sa kanila. Yung dosage and application po, makikita nyo sa huling bahagi ng video nito. Okay? Ito na po mga farmers yung wild yeast na kinultured natin. Simple lang pong application nito. Ang paggamit nito, inahalo lang po natin sa pagkain ng ating mga alagang manok. Then sa inumin nila. Yan, ganyan lang po.